At sa hindi po pagpapakaabala, buksan ninyo ang inyong mga Bible. Same book at verses na binasa natin noong nakaraang Sunday. Revelation chapter 19, verse 7 up to 9. Revelation chapter 19 sa KJV. So sabi dito sa verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife has made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. And He says unto me, write, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And He says unto me, these are the true sayings of God. Ang Diyos magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sabihin po natin, Amen, mga kapatid. You may be seated. So, magandang gabi sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. So, ito po ay continuation or part 2 po ng paksang tinalakay natin nung linggo na kung saan hindi po natin natapos dahil sa ilang mga pinahintulutan ng Panginoon na kaganapan o pangyayari dahil meron tayong mga visitors, inabot ng Panginoon ang mga hindi mananampalataya, those that are in Catholic pa, mga kapatid. They appreciated the message that they've heard last Sunday. At maganda po yung feedback nila. Ito ay enlightenment for them, mga kapatid. Pero ngayong gabi, siguro ay magpo-focus tayo sa kabuuan at mahalagang bahagi ng topic natin. So bago tayo tumungo sa pagpapatuloy, announcement lang, baka makalimutan ninyo na sa darating na linggo may bisita tayo at muntik na nga pong magpang-abot dahil sila Pastor Nestor ay bibiyahe sa Sabado, pero mas minabuti nila Pastor na dumiretso na lang ng Ligaw at doon na sila maglilinggo. Bibiyahe sila ng Sabado ng gabi at diretso na sila ng Ligaw. Andun yung accommodations dahil Monday morning, alas 7:30, ay ikakasal si Brother Isaac, yung anak po ni Pastor Marshall. At ini-invite nga po ako ni Pastor Marshall. Actually, ako yung kinukuha niya sanang magme-message, yung katandim sana ni Pastor Nestor na magkakasal, pero tinanggihan ko, mga kapatid. Hindi ko kayang makipagsabayan kay Pastor Nestor. Kaya sabi ko, pabiluhin na lang. Diba? So, I am not prepared na ako yung magme-message tapos si Pastor Nestor yung magkakasal. Ayon lang naman sa damdamin ko. So, naintindihan naman po ni Pastor Marshall. Pero, invited kami sa darating na Lunes. Pero sabi ko, Lord willing, sabi nga po ni Pastor Marshall ay aasahan daw niya po. So, tingnan natin. At yun nga, may bisita tayo, si Brother Kilvin. Nagkausap din po kami ng isang araw. Sabi niya, Brother Ryan, sana merong mag-interpret. Sabi ko, I will try to interpret. Sabi niya, God help us. So, susubukan kong mag-interpret, mga kapatid. Actually, nung Sunday afternoon sa gawain ng youth, nung binabasa ko yung quote, ay binigyan ko ng pagkakataon si Brother Jeff na siya yung magbasa ng mga quotes. At habang binabasa yung quote ng prophet, ay ini-interpret ko po. At ang hirap palang mag-interpret. Actually, yung ni-interpret ko, nababasa ko na dahil the way na binabasa ni Brother Jeff, nababasa ko din. Pero the way niyang sinasabi, kapag nawala ako doon sa nababasa niya, ang hirap. Pero sikapin ko na kung ano lang yung naintindihan ko, yun po yung i-interpret ko. So, sana maintindihan ninyo sa darating na linggo na hindi ko man maibigay lahat ng sinasabi niya, at least yung mga nakakaintindi, kunin nyo ng buo. Pero yung maiintindihan ko lang din, for the sake ng mga hindi talaga nakakaintindi ng English, so ipapaabot natin yung pagkakatagalog ng mensahe.
Kung may sasabihin siyang negatibo, positibo pa rin ang sasabihin ko. Kung may sasabihin siyang ibang doktrina, tamang doktrina pa rin ang sasabihin ko. So, ang Diyos na po ang bahala. So, sama niyo po sa prayer, mga kapatid. So, sa gabing ito, gusto kong tapusin ito, kaya sikapin ko pong mapaikli na lang ito. Meron pa tayong 4.5 page. Pero, kagaya ng ginawa ko po kanina, inayos ko, in-highlights ko na lang yung mga gusto kong puntuhin para matapos po natin ngayong gabi. So, meron lang akong gustong balikan, mga kapatid, para lang muling tumimo sa atin. Yung isa sa mahalagang nabanggit ko po nung Sunday, na bago nag-announce, bago ibinigay yung announcement na the marriage of the Lamb is come, bago nagkaroon ng tinatawag na announcement, ay meron munang nangyari sa Revelation chapter 18 na kung babasahin niyo po yung kabuuan na yan, andyan po yung isang iglesia, isang babae, nanay ng mga patutot, ina ng mga patutot, na hinatulan ng Panginoon. Pero bago hinatulan ng Panginoon yung babaeng nandoon sa Revelation chapter 17 going to chapter 18, ay meron munang panawagan ng paglabas. Merong shout. Yung Revelation chapter 18 verse 4, take note nyo na lang, ako magbabasa. Buong chapter 18 ay it is a judgment for the harlots. Sa 17, ipinakita na doon na sabi ng anghel kay John, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot. Pagdating sa chapter 18, doon po ibinigay ng Panginoon yung judgment. Doon sa dakilang Babylonia. Pero sa verse 4, yun nga po may panawagan. Merong shout, then after the shout, ibinigay ng Panginoon ng judgment, so nagkaroon po ng clearance. Nagkaroon po ng paglilinis muna sa daan. Sabihin pa natin para walang maging sagabal o anumang hadlang, interruption sa kasalan na magaganap ng kordero at ng nobya, ng kasintahan ng Panginoon, ay inalis muna ng Diyos yung mga masamang babae. Ngayon, all of the churches, Christian churches, yung mga anak ng patutot na ito, yung mga so-called denomination, they are waiting for the Lord Jesus Christ, and they are claiming, mga mahal kong kapatid, na sila din naman ay, some of them are, alam din nila na may nobya ni Kristo. Yung pinapalo nga po ni Brother Alex sa YouTube, Bride of Christ din po ang tawag nila sa kanilang sarili. So, lahat ng mga nag-a-anticipate, nag-i-expect na sila yung babalikan ng Panginoon, aalisin muna niya. So, nagkaroon ng tinatawag na clearance. Then after that, pagdating sa Revelation chapter 19, verse 1 to 6, nagkaroon ng, narito na, kung babalikan natin, verse 1, Sir Marian. Yung pagpapahayag sa langit na inihahanda ang kasalang magaganap. Nagkaroon ng awitan, nagkaroon ng mga tinig, ng kulog, lightnings and thunderings, na kung saan ang mga taong naroon ay nagre-rejoice. Sabay-sabay silang nagpapahayag ng kapurihan. Hallelujah. At pagdakila sa ating Panginoon. Then sa verse 7, ibinigay ang announcement na kung saan ang kasalan ay magaganap na. So yan po yung isa sa binigyan ko ng pansin na napaganda na merong talagang ipapakita ng Panginoon kung sino yung karapat-dapat na nobya sa huling mga araw na ito. Ditutungo tayo sa gabing ito sa ibang bahagi ng paksang ito na kung saan dito sa ikalawang bahagi ng aking naisulat, mga kapatid, tutungo tayo sa tinatawag na the bride's preparation. Meron pong tinatawag na paghahanda. Kaya nga sa verse 7, sabi dito, and his wife has made herself ready. So, ang asawa daw ng Panginoon ay naghanda sa kanyang sarili. Ibig sabihin, meron siyang ginawa, mga mahal kong kapatid. Merong tinatawag na preparation, merong tinatawag na requirements,
At itong tinatawag na pagiging ready, yung tinatawag na readiness, ito ay isang action. Isa itong gawa, isa itong pag-ako ng responsibility ng nobya, ng mga mananampalataya na kung saan alam nila na merong kasalang magaganap. Ang pagiging handa daw, mga mahal kong kapatid, ay hindi ito regalo. Totoo na ang garments, the righteousness of the saints, ay galing sa Panginoon. Parte ito ng preparation na kung saan ang naghanda ng kasuotan, hallelujah, ang nag-provide ng kasuotan ay ang nobyo. Pero ang magsusuot nito, hallelujah, ang magpapahalaga nito, paano niya ito idadamit, paano niya ito ipipresent, paano niya titingnan ang kanyang sarili at magiging gayak para ihanda ang kanyang sarili sa kasalan, nakasalalay po sa nobya. Hindi po ang nobyo ang magbibihis sa iyo, kundi nakasalalay sa babae, paano niya isusuot ang kanyang damit na pangkasal. Same sa tradisyon na meron tayo. Actually, ang babae po hiwalay sa lalaki, di ba, pag isinusuot ang kasuotan. So, merong tinatawag na preparation. Ang salita, hallelujah, ang mga bagay na dapat gawin ng mga mananampalataya mula sa bautismo sa tubig hanggang sa adoption, lahat ng iyan ay inihanda ng Panginoon. Hallelujah. Pero yung paano niya ito ipipresent sa kanyang sarili. So, hindi po yan regalo, mga mahal kong kapatid. Yan ay desisyon, pagpili na gagawin ng nobya ni Kristo, ng mga believers, na kung saan they are proud, they are excited sa ibinigay ng Panginoon sa kanila. So sa unang bahagi, napakahalaga po ng kasuotan. Yan ay isa sa requirement. Kung maalala nyo yung talinghaga ng Panginoon sa kasalan sa Matthew, merong inihandang kasalan. Yung mga naroon, majority ay naka-ready. They are in proper attire, clothings, garments, pero merong isang nasumpungan na hindi nakasuot ng tamang kasuotan. Actually, bisita nga lang yon. Tama ba? Merong isang bisitang nakapasok na kung saan hindi siya nakasuot ng tamang kasuotan. Anong ginawa sa kanya? Itinapon. Bisita lang yon, mga mahal kong kapatid. Sa kasalang magaganap, merong mga kamag-anak, kaibigan, pamilya, na magkakaroon din ng pagiging mapalad, benefits. Kaya ligtas din ang mga taong ito, mga foolish virgins, ang mga Jews, the righteous people, part sila. At kung ganon nakahigpit ang kasuotan para sa mga foolish virgins, sa mga righteous people, how much more sa nobya ni Kristo? Naintindihan niyo po ba? So ang unang bahagi sa requirements, sa tinatawag na preparation, mga mahal kong kapatid, ay ang tinatawag na garments. Ang kasuotan nga, pagdating sa verse 8, sabi dito, the fine linen. Verse 8, the fine linen is the righteousness of the saints. So yung isusuot, hallelujah, at yan ay pagpapakita ng isang banal na buhay o pinabanal na buhay. Saktong-sakto po, kanina si Pastor Vic nag-message sa akin ng quote at nagpapaliwanag siya, sinend siya sa aking quote about sa baptism of the Holy Spirit, baptism of fire, sanctification. Sabi ni Pastor Vic, ang sanctification, parang akala niya siguro, hindi pa ganoon kalinaw sa atin ang mga bagay-bagay. Oh, thank you kay Brother Vic na sinisikap niyang masyaran tayo. Sabi niya, napakahalaga, Brother Ryan, ng mensahe. Diba? Akala siguro, hindi pa rin tayo ganun kasulid sa mensahe. Sabi niya, ganito ang sinasabi ng propeta, ang sanctification ay hindi itong baptism of the Holy Spirit. Sabi niya, ang sanctification ay paglilinis lamang. Then after niyang makapaglinis, after ng kabanalan, diyan pa lang niya ibibigay ang baptism of the Holy Spirit. At yan nga yung pagtanggap ng message of the hour. Yeah, sinabi naman po kasi yun talaga ng propeta. Then sabi niya, then after that, the baptism of fire. So meron siyang mga quote na isinend. So dito sa Revelation 19 verse 8, kung saan merong description, yung garment, mga mahal kong kapatid, yung fine linen. Narinig nyo naman ito dati, pinag-aralan natin ito dati. Ito ay
kung paano ipinamuhay, paano na sanctified ang mga nobya ni Kristo. Tama po ba? Yung damit na maputi, yung fine linen, yung maayos, hallelujah, ito ay kabanalan, paraan ng pamumuhay na ipinamalas ng nobya ni Kristo while they are in preparation waiting for the bridegroom. Taglay ang bunga ng Espiritu na pinapalago sila, taglay ang loob ng Espiritu ng Panginoon habang sila'y lumalago, then ang banal na buhay. Hindi lang yan basta banal na buhay, hindi lang yan basta katwiran na ibinigay ng Panginoon sa mga banal na nagko-cover sa kanila, na naging garment nila, kundi yan ay naging paraan, naging lifestyle ng mga mananampalataya. Amen. So, ang tanong ko, mga mahal kong kapatid, meron po ba tayong preparation? Are we in the preparation stage? So, mamaya meron pong 3 stages na dadaanan tayo. Betrothal, then yung tinatawag na kailangan munang umalis ang groom, then ang susunod ay yung isa pang bahagi. So, dadaanan natin na yan. So, bago yung tinatawag na process, ay meron muna pong preparation na mangyayari. So, nais ko pong bumasa ng quote. Yung sinend ko sa iyo, Sister Meraan, kanina. Sa the Peace of the Trumpets, now notice, paragraph 135, hindi yan, yung isa. Yan. Starting at paragraph 135. So bago po tayo tumungo dito sa 3 stages, basahin natin itong sinabi ng propeta. Sabi niya, now notice the trumpets, plural. Sapagkat ilan nga yung trumpeta, mga kapatid? 6. Plus 1. 7. Diba? Para lang malinaw. 7 po ang trumpeta ng Panginoon. Kasabi niya, now notice the trumpets that we're speaking of is a call together for either a feast, for a war, for a person, some sacred day, or something like that. Notice, you say, for a person, yeah. Or for the year of Jubilee, the announcing of the coming of freedom, when they could go back, when they could go back. Now we could take a complete mourning on just that one thing. But now, getting into the trumpets, you got the background now of the seals in the church. Now we're going into the trumpet. The trumpet sounded. And the trumpet denotes either war or feast day. Or what it means is a gathering together of the people. The trumpet. So merong isang trumpeta na para sa gathering. Ang trumpeta daw po, pinag-aralan na natin kung naalala nyo pa, kapag ang trumpeta po ay hinipan, it's either, sabi dyan ni Brother Branham, merong gera. O kaya naman ay merong feast, festival, or merong napakagandang occasion na magaganap. At isa sa hinihintay natin na feast ay ang wedding feast. Amen. Hallelujah. Ang ceremony, yung banquet ceremony, after the ceremony ng yung pagkakasal, mga mahal kong kapatid. So meron daw pong tinatawag na trumpeta. Kaya nga nung Sunday, kung maalala nyo, binasa natin yung 1 Thessalonian, nandun yung shout, yung voice of the archangel, yung trump of God, sapagkat meron pala itong malaking kinalaman sa kasalan. At natutuwa ako sa patuloy na pagbibigay ng Panginoon ng kapahayagan o sabihin natin ng makalangit na kaalaman na dati nababasa natin to, naipapahayag natin sa ibang, sabihin pa natin, ibang anggulo,
na walang kinalaman sa kasalan, lalong-lalo yung shout, voice of the archangel at yung trumpet. Pero sa customary pala, mga kapatid, sa Hudyo, hallelujah, na kung saan kinuha ang anino o pagtitipot, paglalarawan ng mga event na ito sa banal na kasulatan, ay meron palang ganitong pagpapakita. So tungo tayo sa tinatawag na 3 stages. Tawagin natin tong the process of marriage in Jewish typology. So yung pangalawa nating titingnan ngayong gabi. Yung una, the preparation. Ngayon, yung tingnan natin ito sa pagtitipo sa ancient Jewish wedding ceremony, mga kapatid, na kung saan nagbigay ng isang magandang paglalarawan, blueprint sa kasalan na magaganap sa pagitan ng ating Panginoon at ng Iglesia. So ang unang stage, sa mga nagno-notes, naririnig nyo ito palagi sa mga pag-aaral. The first stage is the betrothal. Sa Hebreyong salita, yan ay erusin. E-R-U-S-I-N, erusin. Yan ay Hebrew Aramaic word. Nang ibig sabihin ay betrothal. At sa makabagong panahon, sa makabagong lingwahe na meron tayo, yan po ay tinatawag na engagement. Yeah. So, dito sa unang stage, which is the betrothal or erusin, may tatlong mahalagang nandito, mga mahal kong kapatid. Actually, nabanggit ko na ito nung nakaraan. Ang unang mahalagang bahagi sa stage 1 ay ang tinatawag na muhar. Another Hebrew word nang ibig sabihin ay the price. Dowry, sa ibang mga salita, sa ibang kustomre. Sa iba, sa aking pag-aaral, lalo sa Middle East, mga kapatid, may mga tradisyon na kapag mag-aasawa ang isang lalaki, ang babae pa kinakailangang magbayad. Meron ganon. Yung babae pa ang magbibigay ng price, ng gifts sa groom. Lalo sa Islam. May mga ganon. May bagamat, may mga lalaki na sila yung nagbabayad, pero merong mga ilang tradisyon na, kumbaga, talagang kabaliktaran sa tradisyon ng Biblia, ng Jews, na kung saan dapat ang lalaki ang nagbibigay ng tinatawag na sa Hebrewong salita pala ay muhar. Mga kapatid, na ang tawag diyan, the groom paid a price for the bride. So the muhar or the price, ang gagawin daw dyan ng groom, babayaran niya ng malaking halaga ang bride. At yan ay tumitipo, mga mahal kong kapatid, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, ng bayaran ng Panginoon ng kanyang sariling dugo. Basahin nga natin ang iglesia ng ating Panginoon, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sabi diyan, for ye are bought with a price. Hallelujah. Therefore glorified God in your body and in your spirit, which are God's. So, binayaran ang church, ang iglesia ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat walang nababasa dyan na dugo, pero sa ilang pang mga talata ng banal na kasulatan, ang ipinambayad sa atin ay ang banal niyang dugo. Ang kaniyang buhay, mga mahal kong kapatid. So, di na po ako magpapaka-elaborate para matapos natin. Ang pangalawang mahalagang bahagi sa stage 1 ay ang tinatawag na ketova. Sa Ingles, the covenant, merong tipan. Na bagamat hindi pa yan kasalan, meron na pong tipan na kailangang mapagkasunduan. Na kung saan merong kasulatan na gagawin, may kasulatan na i-establish. Na bagamat wala pang kasalan, meron ng pauna na tipan. Meron na pong kasunduan na magaganap sa engagement pa lang. Sa tinatawag na betrothal. At ang pagtitipo niyan ulit ay mismo ang naisulat na New Testament sa banal na kasulatan. Nang ialay ng Panginoon ang kanyang buhay, mga mahal kong kapatid, sabi ng Book of Hebrews sa sulat ni Pablo, ito ang bagong tipan. Nang maibuhos ang banal na dugo ng ating Panginoon, nang ialay niya ang kanyang buhay, ito ang New Testament.
So bagamat wala pang kasalan, mga mahal kong kapatid, nang pumarito pala ang ating Panginoong Jesucristo, nagpasimula na po ang tinatawag na betrothal. Itindihan niyo po ba? Hindi lang po sa panahon natin. Sa panahon pa nila Apostol Pedro, sa panahon pa nila Apostol Pablo, sapagkat they are also part of the bride. So doon pa lang ay meron ng pagbabayad na ginawa ang Panginoon until now. Meron ng betrothal na ginawa, meron ng pagbabayad, meron ng tipan, kung kaya't ang New Testament ay naisulat at pinagtibay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Nagkakaintindihan po ba tayo? Nang ialay ng Panginoon ang kanyang buhay, ang kamatayan niya mismo. Sabi ni Pablo, nang mamatay si Kristo, napagtibay ang tipan. Kung hindi daw po namatay ang ating Panginoon at walang dugo na isinilyo, walang kabuluhan ng tipan. Pero napagtibay ang tipan sapagkat ang ating Panginoon ay inalay niya ang kanyang buhay. The price and the covenant, the ketova. Then pangatlo, na mahalagang bahagi sa stage 1, merong tinatawag na saro. Pagkatapos po na malagdaan, yung tinatawag na tipan, yung couple na naroon sa betrothal stage, kinakailangan nilang uminom ng saro, ng wine, para papagtibayin lalo yung tipan na ginawa. So kaya pala, kumbaga, ang ating Panginoon, bago niya ialay ang kanyang buhay, mga mahal kong kapatid, after niyang may alay ang kanyang buhay, napakahalaga ng tinatawag na communion. Sapagkat hindi lang pala ito pag-alaala sa kanyang ginawa. Ito pala ay pagpapatibay ng kasunduan na isang araw may mga mananampalatayang sasalubong sa kanya para sa kasalan. Amen. So hindi lang pala ito pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon, kundi laging pagpapaalaala sa atin na merong magaganap na kasalan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung babasahin natin sa Matthew 26, mga kapatid, verse 29, tingnan nyo yung palaisipan na sinabi ng Panginoon na hindi daw siya muli iinom hanggat hindi siya bumabalik. Tingnan nyo. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Kailan yan? Kailan yan, mga mahal kong kapatid? After the rapture. After the wedding. So ang kasalan po ay magaganap dito sa ibabaw ng lupa. Ang catching away ay para sa ikalawang bahagi ng ceremony. Para yung kasalan ni Brother Gani, sariwa pa sa atin yung kasalan ni Brother Gani, na yung unang part, yung ceremony, andun yung judge, andun yung pagpapatibay, pero yung pinakamahabang proseso, yung pinakamasayang bahagi ay yung patungo sa kainan, sa feast, patungo na sa reception, kung saan nandoon yung lamesa at punong-puno ng mga pagkain, ng mga kung ano-ano, andun yung lahat ng mga inihanda pa ng ikinasal ng groom, andun lahat. At kasama na po na mag-i-enjoy yung mga taong nandoon. So, sabi dito, but I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. So mamaya maintindihan natin, yan pala, ang sinasabi pala dyan ng Panginoon ay kasalan. Marriage, wedding, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. So, yan ay pangako. At isa sa mga araw na ito, yan po ay mapupulpil. Ang tawag po dyan, the cup of acceptance. Sa mga nagnonote, the cup of acceptance, mga kapatid. So, ano yung tatlong mahalaga sa first stage? The price, the covenant, and the cup of acceptance. So, isulat nyo po kung gusto nyo pong masundan at mapag-aralan. Then, tungo tayo sa stage 2. The preparation again. Pero ang preparation na ito ay hindi preparation lamang ng bride. Ang stage 2 ay ang preparation ng groom.
Ang maghahanda na dito, mga mahal kong kapatid, ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ito'y sinabi niya, kailangan niyang bumalik sa Ama para maihanda niya ang lahat. Sa John chapter 14, sinabi ng ating Panginoon na babalik siya sa Ama at i-ready niya ang lahat. Basahin nga natin. John 14 verse 1 to 3. Sister Mary Ann. Ito yung sinasabi ko din dati, kung naalala nyo pa, na bagamat merong preparation ng bride, ang kagandahan, yung preparation natin ay nakapaloob lang sa preparation ng groom. Dahil yung preparation natin, kahit gaano tayo ka-prepare, magkukulang tayo. Pero salamat sapagkat yung preparation natin ay nasa ilalim, hallelujah, ng paghahanda na gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. John 14 verse 1 to 3. Basahin natin. I go to prepare a place for you. Yan. Sabi sa verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Doon mo lang muna. Ngayon, nagbago po yung pagbabasa ko ngayon. Habang binabasa ko na ito ngayon, mga mahal kong kapatid, kasalan ang nakikita ko. Pwedeng sabihin ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. We are betrothed na. Hindi ako kagaya ng iba na nagtataksil pa. Makakaasa kayo, meron akong sinumpaan, hallelujah, pumarito ako, merong naganap, yung stage 1, yung betrothal, binayaran ko ng halaga, merong tipan, merong saro, kinakailangan kong umalis para ihanda ang ultimate, sabi natin yung pinaka mahalagang bahagi ng seremonya. Parang yung nobya na sinasabihan, huwag kayong malungkot. Nakuha niyo bang ibig ko sabihin? Parang mas naging personal. Parang mas naging malalim na relasyon na sinasabi ng Panginoon, yung puso mo, huwag ka mag-alala. Amen. Hindi lang problema pa lang sinasabi dito. Hindi lang mga suliranin na, let not your heart be troubled. Yeah, parte yun. Na may mga pagdaraanan na mga pagsubok ang mga mananampalataya. Merong kahirapan, may mga pag-uusig. Pero ngayon, mas malalim na ipinapakita sa atin, pinapanatag ng Panginoon ang puso natin, sapagkat merong paghahanda na ginagawa ang Panginoon na may kinalaman sa relasyon niya sa iglesia. Sa kasalan na magaganap, dating sa verse 2, anong ihanda niya? Ito yung binanggit ko sa mga youth, mga kapatid. Isa sa pinakamahalagang bahagi at parte para masabi ng isang lalaki ay handa nang magpakasal at mag-asawa, alam niya kung saan siya titira. Hindi pwedeng magpapakasal ka, manliligaw ka, nakahang ka kung saan ka magsisimba, kung saan ka titira. Sapagkat sabi ni Brother Branham, ang pagpili ng mapapangasawa ay pagpili mo rin ng iglesia. Kaya hindi pwedeng ang isang nobyo, ang isang brother, ang isang lalaki, maghanap ng girlfriend na nakahang siya na hindi niya alam kung saan siya titira. Kung handa ba niyang iwanan ng nabwa para pumunta sa ibang church at piliin na yung church na pupuntahan niya at yun na yung magiging pastor niya. Sabi pa ng propeta, every church has own spirit. Kaya nga yung advice ko kay Brother Christian, naging personal yung advice ko sa kanya. Sabi ko, Brother Christian, kung sa Kalamba ka titira, di ko alam kung kakayanin mo ang Metro Maynila. Iba po ang lifestyle sa Metro Maynila. Natutuwa ko sa ating kapatid. Asa si Brother Christian? Wow, andito. Ang kanyang pinos kanina ay mga kamote na. Yan ang pinakamaganda. Kasi yan sabi ko sa kanya eh. Paano mo bubuhayin kung manliligaw ka? Eh ang mga halaman mo, mga bulaklak. Di ba? Palitan mo kako yan ng talong, ng kalabasa, ng ampalaya. Thank you, Brother Christian. Pwede ka na mag-asawa. Mabubuhay ka na. Siguraduhin mo lang, dapat alam mo kung saan ka titira. Di ba? Napakahalaga ng lugar, mga mahal kong kapatid. Kaisa sa tiniyak ng Panginoon, lugar. Merong inihanda saan magaganap ang kasalan, saan sila titira, saan yung honeymoon, saan lahat magaganap. Inayos ng Diyos ang lahat. Dapat pala ganun. Kaya sa mga mag-aasawa pa dito, dapat po pala nakaplano yan, mga kapatid. Kakaintindihan po ba tayo? Merong inihanda ang Panginoon na lugar.
Kasalan na naman yung nakikita natin ngayon. Dati ang nakikita natin, palasyo, ganito, ganyan. Pero yan pala ay napaka-intimate na relasyon. Ang pinaghahandaan pala ng Panginoon ay, nakuha niyo ba? Lugar kung saan magsasama ang nobyo at ang nobya. So, nasusundan niyo po ba ako na kung paano ko ngayon binabasa, iba na ang dating sa akin, sapagkat ang pagbabasa ko ngayon ay may kinalaman na sa kasalan. Hindi problema ang nakikita ko, hindi palasyo ang nakikita ko, kundi kasalan. Isang intimate relationship between the groom and the bride. And verse 3, may kaugnayan po ang Ama sa kasalan, mga mahal kong kapatid. Sa ikatlong bahagi, o ikatlong stage, sa customary po ng mga Hudyo, hindi po pala talaga alam ng ikakasal na bridegroom kung kailan magaganap ang kasalan. Tanging ang Ama lang. Kaya nagulat ako. Sa ancient Hebrew, sa Jewish tradition, nung unang mga panahon, mga mahal kong kapatid, kapag naisagawa na yung betrothal, yung preparation, yung paghahanda, nakasalala yung araw mismo ng kasalan na kung saan hihipan ang pakakak sa kalooban ng Ama. Kaya napakahalaga talaga ng connection between the Son of God, Son of Man, mga mahal kong kapatid, yung Godhead. Nakita ko, hindi naman natin sinasabing hindi totally alam ng Panginoon ang lahat, pero merong ipinapakita na pattern. Merong process. So mamaya masusundan natin yan. Actually, bahagi pala yan ng stage 2. So, tapusin lang natin to. Sabi dito, and if I go and prepare a place for you, pag meron ng lugar, kapag nasagawa na ng Panginoon yung ikalawang bahagi ng preparation, yung stage 2, kung saan siya yung maghahanda, sabi diyan, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Kasalan ulit ang nakikita natin. Magtatanong ako, I want you to be honest. Sino dito ang nagbabasa niyan dati na kasalan ang nakikita? Wala, no? Yeah, kahit ako. Nasundan niyo ba? Ang nakikita lang natin, bahay, palasyo, yung paghihirap natin matatapos na. Pero napaka-intimate pala ng mga talatang ito, mga kapatid ko. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Kasalan, pag-iisang dibdib. Hallelujah. Ng groom at ng bride. So, dito sa stage 2, merong tatlong mahalagang bahagi ulit. Yung iba, nasabi ko na, pero isa-isahin ulit natin. May take note ninyo. Napakahalaga po ng tinatawag na the promise of the groom. Ang unang mahalagang bahagi sa stage 2 ay ang pangako ng kasintahang lalaki. At yun na po yung binasa natin. John chapter 14, verse 1 to 3, at napakarami pang ibang mga pangako. Pero kung meron mang isang napagandang pangako na naglalaman, na may kinalaman sa kasalan na magaganap, yan, mga mahal kong kapatid. Kaya sa mga youth na seminar ko nung nakaraang linggo, yan, bakit mahalaga na dapat alam mo kung saan ka titira? Sapagkat merong pattern na pinakita ang Panginoon sa pag-aasawa. Merong bahay, sabi mo, merong bahay kahit mauupahan lang. Tatlo yung pinakita ko eh. Bahay na uupahan, bahay na minana, bahay na binili mo na ikaw mismo ang nagpatayo. Sabi ko, Brother Christian, alin na meron daw sa'yo? Tatlo na yun. Meron daw siyang mana. Si Brother Ochot, meron ng mana. Napakapalad ng merong mga minanang bahay. Ngayon, nung magtanong ako, sino dito ang mga handa ng magpakasal? Hindi sa isa ko, sino dito ang ganito, ganyan, ganito, ganyan. Wala pang handa. Sabi ni Pastor doon, dalawa lang yung tanong niya sa mga manliligaw sa kanyang mga youth na babae. Kristiyano ka ba?
Sabi naman, siyempre, Kristiyanong malago. Di ba? Kristiyanong malago. Pangalawang tanong, may trabaho ka ba? Pero kulang eh. Si Brother Christian may trabaho. Kaya nga, sabi ko kay Brother Christian na mag-usap kami, adlib lang tayo ng konti. Bago ibinigay ng Panginoon yung wisdom sa akin, nakausapin itong kapatid natin. Kasi nagulat kami, kahit si Kaninoy nagulat na plano pala nitong magpaiwan sa Kalamba. hindi kinausap si Kuya Ninoy, tinanong ni Kuya Ninoy kung nagsabi sa akin. Sabi ko, hindi. Walang sinabi yan. So, nanggugulat yung kapatid natin. Plano magpaiwan sa Kalamba. So, siyempre, suportado naman natin. Nakikita, hindi ko pa nakikita yung napakalawak at mas clear na view. Kaya nga yung unang advice ko sa kanya, bago kami humaba ng usapan, bago ibinigay ng Panginoon yung wisdom, sabi ko, Brother Christian, ihatid ka namin bukas. Kinakailangan, pagbalik mo sa Nabwa, kayo na. Kayo na ni Sister Honey. Ang ganda ng advice, no? Makalipas ng ilang sandali, nagbubulay-bulay ako. Ang bigat ngayon, ibinigay ng Panginoon. Ay sabi ko, mali. Yun, naglalagay na po ang Panginoon ng wisdom. May trabaho ang ating kapatid. Kinausap ko siya, Brother Christian, ilan bang sweldo mo? Sabi niya ganito, at 4 na araw lang yung pasok niya sa isang linggo. Kinompute namin, ganito. Ito baka kung amount na to, nakakatulong ka na sa nanay mo nito? Hindi. Ito bang amount na ito, kaya nang i-provide ang pangangailangan mo sa sarili mismo? Hindi. Yung kita niya sa loob ng isang linggo, kung wala pang kakayahan na i-provide para sa kanyang sarili, at hindi siya makapag-provide sa kanyang nanay, kung mag-aasawa siya, palitan mo lang yung nanay na magiging asawa, wala. Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Wala ka pang asawa, kung sobra yung sweldo mo bilang young people, bilang brother na may trabaho, kaya mong sumuporta sa nanay at tatay mo, sa mga kapatid mo. So, ibig sabihin, kung mag-aasawa ka na, darating ang araw, maintindihan naman ng pamilya mo na hindi na buo yung support mo sa kanila, ang support mo ngayon mapupunta sa asawa mo. Nakakaintindihan ba tayo, mga kapatid? So, itong dahilan ko bakit siniminar ko po ang mga youth. Isa sa napakahalaga ay ang paghahanda. Kaya marami kong tanong doon, handa na ba kayo? At yung seminar kong yon ay nakuha ko sa pagbubulay-bulay ko sa ginawa ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa kanila, hindi man nila ma-meet yung perfection, yung pattern na ginawa ng ating Panginoon, at least merong standard, merong susundan na napakaganda, na kinakailangan bago magdesisyon sa pagpili pa lang ng magiging kasintahan. Ito yung siniminar ko. Hindi doon sa panahon na mag-aasawa. Sabi ko sa mga babae, kung liligawan kayo ng lalaki, kinakailangan makita niyo doon sa lalaki, handa na ba siyang manligaw sa'yo? Handa na ba yung lalaking pakasalan ka? Suportado ba ng mga magulang ng ganito, ng ganyan? Doon pa lang sa pagpili ng magiging kasintahan at pagtanggap din ng mga babae. So bagamat medyo sabihin natin, medyo mabigat, mga mahal kong kapatid, pero meron kasing sinusundan. Naintindihan niyo po ba? Merong magandang pattern na pinapakita sa atin ng banal na kasulatan, paano naghanda ang Panginoon at inihanda ng Panginoon ang kasalan na magaganap, mga mahal kong kapatid. So yung unang pinakamahalagang bahagi sa stage 2, yung pangako ng groom. So lahat ng ito ay Jewish typology, mga mahal kong kapatid. Pangalawa, merong tinatawag na the groom's authority. Ang tawag nito, groom's authority. So para bang pag napakinggan nyo, groom's authority, parang nasa ating Panginoon ang authority, mga mahal kong kapatid. Pero ang authority pala sa kasalan na magaganap ay nasa Ama. Matthew chapter 22, basahin niyo. Ang naghanda ng kasalan ay ang Ama. Tama po ba? Hindi tayo magbabasa. Merong talinghaga. Sabi doon, merong isang hari, merong isang ama na naghanda ng piging para sa kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Kaya sa sinabi ko sa mga youth, napakapalad niyo kung ang mga magulang ninyo
nakasuporta sa inyo. Sa panliligaw pa lang, nakasuportang magulang niyo. Sa kasalan, nakasuportang magulang niyo. Kaya sa panliligaw pa lang, wag na wag niyong ililihim sa mga magulang niyo. Kung merong lalaking manliligaw, bago ka manligaw, dapat alam ng tatay at nanay mo, believer man yan o unbeliever. Sapagkat napakahalaga ng kanilang patnugot, ng kanilang blessing, lalong-lalo na kung believer. At ganoon din sa mga sister. So may adlib tayo sa mga youth kasi sariwa pa yung seminar na ginawa ko, mga mahal kong kapatid. Pero ang authority dito sa ikalawang bahagi na sinasabi dito sa Jewish tradition, mga mahal kong kapatid, sa pagtitipo ay nasa ama. Sabi dito, only the groom's father could give the final authorization for the groom to go and get his bride. So ang magdideklara pala, mga mahal kong kapatid, ng tatawag na final authorization para kunin at para maganap na yung ikatlong bahagi, yung kasalan mismo ay nakasalalay sa ama. So basahin natin ang Matthew 24 verse 36. The timing of the rapture. Ngayon mas naintindihan natin ang bahaging ito. Ito ay controversial. Sabi diyan, but the day and hour know it no man, know not the angels of heaven, but my Father only. Anong tinutukoy nga dyan, mga mahal kong kapatid? Yung rapture. Wala daw nakakaalam. Sa ibang talata, ni kahit ang anak ay hindi alam. At ganun po pala sa Jewish tradition, mga mahal kong kapatid. Sa pag-aaral, sabi dito, the bride is waiting and they are remained ready, not knowing the day or the hour. Sabi dito, hindi nila alam kung anong oras, anong araw. The groom would go to prepare a place for his bride in his father's house, a process that could take about a years. During this time, the bride knew to expect after only a years, but the exact date or hour of his return was determined by the groom's father. So the bride had to be ready at all times, waiting expectantly. So even the groom, mga mahal kong kapatid, na naghihintay sa ama, kung kailan sasabihin niya, sige na, kunin mo na yung mapapangasawa mo. Meron ng, ihanda ko na yung piging, yung stage 3. Ipatawag mo na. Di ba, naalala yung Matthew 22, mga mahal kong kapatid, ando yung talinggawa, sige, mag-imbita ka na, tawagin na ang lahat ng dadalo sa kasalan. Sabi doon, inihanda na ng ama yung ikatlong bahagi, yung stage 3, yung piging. At yung nobya daw, mga mahal kong kapatid, na naghihintay sa groom, hindi niya alam kung anong araw, anong oras, pero merong tinawag na years. Merong expectation. May mga taon na sabi dito, mararamdaman ng bride. Hallelujah. Napaparating na ang groom. Andiyan pa ba kayo? Yeah. Yan po sinasabi dito, mga mahal kong kapatid. Mararamdaman daw ng bride. Hindi niya alam kung anong araw, anong oras, pero alam niya, knew how to expect from really a year. Sabi dito, during this time, the bride knew to expect him. Pag pinag-usapan yung pagkaalam, meron siyang ini-expect, inaasahan na mga taon. Kaya mararamdaman daw po pala. Hallelujah. Magkakaroon ng awareness, ng discernment ang nobya ni Kristo. Bagamat yung oras at araw ay hindi alam, pero magkakaroon siya ng discernment, ng pagkakilala. They will know. She will know the year. After ng years ng paghihintay, mga mahal kong kapatid. So yan po yung meron sa typology. Yung una,
napakahalaga ng pangako ng groom, kung nagtitake note kayo. Yung pangalawa ay yung titatawag na the authority of the groom. Then ang pangatlo ay the bride's waiting. Yung groom ay naghihintay sa ama, at yung nobya ay naghihintay sa groom. The bride, the groom, the father. The groom is waiting for the father, final authorization. Then the bride is waiting for the coming of the groom. So, namamanghalang ako, mga mahal kong kapatid, sapagkat ito pala ay naroon na. Meron na palang anino. Inihanda na po pala ng Panginoon sa customary ng mga Hudyo, hallelujah, yung kasalan na magaganap. Tutungo tayo sa stage 3. Andito na binasa natin na message ng prophet about the trumpet. Ang stage 3 ay tinatawag na the consummation or the feast. Ang tawag nito sa salitang Hebreo ay Niswin. N-I-S-S-U-I-N. Neswin. Yung stage 1, tinatawag na Irusin or betrothal. Then yung stage 2, walang Hebrew pong salita. Ang nakalagay lang sa pag-aaral ay the preparation period. At ang preparation na ito ay nandoon sa groom, nandoon sa side ng lalaki, maghahanda yung groom, maghahanda yung tatay. Then yung stage 3 natin, dito sa stage 3 natin ay merong 3 mahalagang bahagi din ulit. So dito sa Niswin or the consummation, ang unang mahalagang bahagi ay yung arrival. So yung pagdating na po. According to the tradition of the ancient Jewish customary, mga mahal kong kapatid, hindi ito sa kumbaga, nagbe-base lang tayo sa pagtitipo kasi nga yung part 2 natin, the process of marriage in Jewish typology. Merong paglalarawan at napakaganda ng paglalarawan sapagkat tumutugma at umaangkop po sa mga ipinahayag ng ating Panginoon. Sabi dito, sa unang bahagi, the groom came suddenly, unannounced, accompanied by a trumpet. Amen. Kaya walang kamalay-malay talaga yung iba, pero take note, atras tayo ng konti. The bride is, sabi dito, the bride had to be ready at all times, waiting expectantly. During this time, the bride knew to expect the groom after a thoroughly year. But the exact day or hour of his return was determined by the groom's father. Kaya tama talaga yung sinabi kanina sa Matthew 24. Ang ama lang ang nakakaalam ng araw at ng oras kung kailan paririto ang groom. Pero the bride is waiting. Amen. Nasusundan niyo po ba? Mga mahal kong kapatid, so dito sa unang bahagi, tatawag na the groom's arrival. Darating daw siya ng madalian, unannounced. To the world, hindi alam ng sanglibutan na merong kasalan na magaganap. Pero meron itong kasamang trumpet. At para saan yung trumpeta? Ito na. Binasa natin yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Nung nakaraan, mga mahal kong kapatid. Merong pakakak na hihipan. Sabi pa ng propeta, kapag hinipan ng pakakak, pwedeng merong ipinipresentang persona. Merong paparating. Nabasa niyo po ba kanina? Yung sa binasa nating quote, pwede bang i-plus ulit sa Mary Ann? May 3 bahagi, may karagdagan. Dati tinignan lang natin to na merong digmaan at merong feast. Pero sabi ng propeta, merong person, arrival. Merong personang paparating. Tingnan natin. Yung binasa nating quote kanina.
Now notice, the trumpets that were speaking is called together for either a feast, for war, for a person. Pwedeng sacred day or something like that, notice, you say, for a person. Ang propeta lang ang nagsabi niyan. Kasi sa pag-aaral natin, nung talakayin natin ng trumpets, dalawa lang yung nakita natin. It's either war or feast. Doon sa feast, parte na doon yung jubilee, yung freedom. Pero hindi natin nakita, hindi natin nabasa ang quote na ito, nang isa pa palang pinapakita kapag hinipan ng trumpeta, merong paparating. Merong sagradong araw. So the Bible, the history, the Jewish tradition, yung ancient tradition nila, yung sinaunang paraan ng mga Hudyo na naroon sa lumang tipan, na minana pa nila sa kanilang mga ninuno, hindi natin alam kung saan ito nagsimula. Hindi ko alam, nung nakarami nagtanong si Brother Chad tayo, natanong siya kung ganito na ba yung nangyari sa panahon ni Isaac. Tama yung Brother Chad? Merong nagtanong, ganito na ba? Hindi ko alam. Hindi natin nabasa yung ganitong proseso kasi hindi naman natin nakita paano kinasal si Isaac at si Rebecca. Pero nakita natin na naghanap yung tatay na mapapangasawa. Pero yung kasalan na, wala na. Hindi natin alam. Kaya hindi natin alam kung kailan talaga to sabi natin, in-establish ng Panginoon. Eh nakita natin sa Jewish tradition and customary, mga mahal kong kapatid, na ganito ang kanilang paraan. So, merong pakakak na hinihipan. Merong, sabi dito, accompanied with a trumpet. Salamat na lang sapagkat ang pakakak ay para sa mga nobya ni Kristo. Sabi pa na Apostol Pablo, kapag humihip ba ang pakakak, tutunog ba siya ng walang kasiguraduhan? Kinakailangan alam ng iihip kung para saan ang pakakak. At alam din dapat ng mga makikinig kung anong tunog ang hinipan nung araw na yon para sa pakakak na yon. Sabi pa ni Pablo, kung umihip ba na ang pakakak para sa gyera, hindi ba sila maghahanda para sa gyera? Kaya anong pakakak kaya ang mapapakinggan natin? What kind of trumpet, sound of trumpet yung mapapakinggan natin? Trumpet for the rapture, wedding feast, wedding ceremony doon sa langit, yung banquet, o para sa tribulation, para sa World War III. Nakadepende po yan sa pakinig natin. There are peoples na inihanda ang kanilang pakinig sa trumpeta para sa digmaang magaganap, sa tribulation na magaganap sa ibabaw ng lupa. Pero merong mga anak ng Diyos, nobya ni Kristo, na inihanda ang kanilang pakinig, kapahayagan, pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon, na ang pakakak na inihanda ng Diyos sa kanila ay pakakak para sa seremonya ng kasalan. Amen. Ang pakakak po ay hindi para sa kasalan na yung program na ikinakasal. Ang pakakak ay para sa seremonya, sa feast, sa langit. The rapture will take place. Ang kasalan, ang betrothal ay magaganap sa lupa. Pero ang feast, ang wedding feast, yung seremonya, yung kainan, yung kasiyahan, magaganap po sa langit. Alam po ba natin yon, mga kapatid? So ang kasalan, hindi po magaganap sa langit. Yung kasalan, yung pag-iisang dibdib, dito sa lupa. Pero yung pagtutuloy, yung ceremony, yung kasiyahan na, ay nandun po sa langit magaganap. Din ang pangalawang bahagi, after ng arrival, ay yung tinatawag na the wedding ceremony. Yeah. Kukunin ng groom, ang bride, habang nagkakasiyahan pa, mga mahal kong kapatid, ganito pala ang customary. Habang nagkakasiyahan pa, habang nagaganap yung pagpapatuloy, doon sa ceremony, ay kukunin ng groom ang kanyang bride at bigla silang mawawala. Na sila lang ay nakakalam kung saan sila paroroon. Merong tawag sa lugar na yon na inihanda, na isulat ko yon. Ito ay tinatawag na
Hindi ko alam kung naisulat ko po ba yun o hupa. Kung di ako nagkakamali, hupa. Merong hupa. Word na hupa. Hindi ko na highlights. Merong word na hupa. So, okay na yan. Kukunin ng groom ang bride, then dadalhin niya doon sa lugar na kanyang inihanda. Amen. So dito sa huling bahagi, mga mahal kong kapatid, conclusion tayo. Ang pagkakaiba ng mga inanyayahan sa bride, meron pong tinatawag na the guest at merong tinatawag na the bride. Sa Matthew 22, makikita natin na merong mga pinaanyayahan, may mga guest. So itong mga guest na ito, sa mga nagno-note, lahat ng mga Old Testament saints, lahat ng Jews, from the Old Testament to the New Testament, hanggang sa mga yung huli, yung tinatawag na remnant, na tutungo sa tinatawag na tribulations, yung mga foolish virgins, yung mga righteous people, all of them, ang tawag diyan ng propeta ay the invited guest. Sulat niyo. So, saan tayo dito? Sa invited guest o sa bride? Ang Diyos lang po ang nakakaalam. Kung we are part ng invited guest, part lamang ng guest, then salamat pa rin sa Panginoon. Pero kung tayo ay part ng bride, mas salamat sa ating Panginoong Diyos. So ang mga pinaanyayahan ay magiging parte. Sapagkat ang pagpapatuloy, sabihin pa natin yung tinatawag na honeymoon ng bride, patuloy pa rin sabihin natin after ng seremonya ng kasal, merong 1,000 years, millennium, na kung saan ang groom at ang bride ay naroon na magkasama. At lahat ng mga guest na naging mapalad na pinaanyayahan ay nandun din po sila. So salamat sa ating Panginoon, yung mga mahal natin sa buhay, mga kapatid. Yung tinatawag na naging mabuti sa nobya. Yung pamilya ay merong part. Merong inihanda din pang Panginoon sa kanila. Yung mga mahal natin sa buhay, mga magulang ninyo, mga kapatid ninyo, hindi man sila naging parte ng bride. At least they are part of the invited guest. Naging mabuti sila sa nobya ni Kristo. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid? Ito, yung tanong, meron po bang part, ang tinatawag na bride po ba ay merong part ang mga Old Testament saints? Sinong sasagot? Halimbawa, si Abraham. Parte po kaya si Abraham sa kasalan ng mga ganap? Parte po kaya si Abraham sa nobya ni Kristo? Hey Alex, si Abraham po ay parte lang ng isa sa mahalagang invited guest. Ang bride po ay nasa New Testament lang. Ang bride ng Panginoon ay mula sa panahon ng Pentecost, sa panahon nila Apostol Pablo, nila Apostol Pedro, hanggang sa ating panahon. Kaya napakapalad natin. Kaya sabi ng Biblia, lahat ng mga Old Testament saints nakatingin sa atin. Sabi ni Brother Branham, ang pinakamapalad sa lahat ay ang nobya ni Kristo na nabuhay sa huling panahon. Tinawag sa huling panahon. Na ang huling panahon, kung titingnan nyo sa banal na kasulatan, nagpasimula yan sa Panginoong Hesus nang siya'y pumarito sa ibabaw ng lupa. So, tingnan niyo mga mahal kong kapatid, gaano kapalad ang nobya ni Kristo na parte ng nobya na kung saan pakakasalan ng ating Panginoon. Kaya, dito nga, na-take note ko, ang tawag po dapat sa atin, kung merong tinatawag na soon to be, ang isa sa pinakamagandang dapat nating i-look forward, soon to be queen. Hindi soon to be a nurse, a doctor, a successful businessman, a successful architect. Kung meron kang dapat tinatanaw sa unahan,
na hindi ka dapat ma-degrade at hindi maging mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Gaano man kahirap ang pinagdaraanan mo ngayon, isa kang reyna na inihahanda ng Panginoon. Kapag nakita nyo yung mga mayaman sa pagbubulay ko, pag nakita natin yung mga kilalang mga tao, mga kilalang personalidad, yung mga artista, yung mga politiko, yung mga mayaman sa ibabaw ng lupa, both local and international, para bang, tingnan niyo, kapag meron kayong nakadaupang palad na mayor, mayor. Pag nandito si Pacquiao, marahil, si Pacquiao. O kasi namang artista o kilalang politiko. Parang pag nakita nyo sila, biglang nagiging mababa yung kalagayan natin at naitataas sila. Pero sa aking pagbubulay, mga mahal kong kapatid, kung merong pinakamataas dito, ang nobya ni Kristo. Kung makikita nyo lang yan sa inyong sarili. Naintindihan nyo po ba? Mga young people, mga nanay, mga tatay, kung merong pinakamataas na pagtawag at pagkilala, paghahanda na ginagawa ang Panginoon, kung magiging ano tayo, pagiging reyna, pagiging asawa ni Kristo, wala na pong tataas diyan. Amen. Nasundan nyo ba? Try to meditate that. Bulayin nyo. Sa ngayon, tila ba, isa ka sa pinakamahina, pinakamahirap, napakagulo ng buhay mo dito sa ibabaw ng lupa. Ang daming suliranin. Pero pag nakita mo ang iyong sarili na parte ka ng nobya ni Kristo, hallelujah, napakasarap. Merong hope, merong kalakasan na mabubuo sa iyo, sapagkat merong buhay na pag-asa na ilinalagay ang Panginoon sa iyong puso. Kaya kung merong dapat gawin ng mga mananampalataya sa huling mga araw na ito, panghawakan, angkinin, ang mga pangako ng Panginoon, ilagay mo ang iyong sarili by faith, by hopes. Alam mo sa iyong sarili, sa puso mo, hindi lamang kanta na kanta yung inaawit nating I know I am the bride, kundi alam mo sa sarili mo na parte ka talaga ng nobya ni Kristo. Amen. Merong preparation na ginagawa, the same time, yung paghahanda na ginagawa mo, meron kang buhay na pag-asa, na sa likuran nito ay merong ginagawang paghahanda ang Panginoon sa atin. So, kung meron mang dapat na pahalagahan ang mga mananampalataya sa mga panahong ito, una, let us examine our garments, mga kapatid. Are you ready for the marriage? Sa marriage ceremony. Handa na po ba tayo? Say amen. Siya nawa, Lord. Diba? Let us examine our garments. Ano ba yung paraan ng ating pamumuhay araw-araw? Meron bang sapat na biyaya ang Panginoon? Alam niyo, lagi kong panalangin sa Panginoon araw-araw. Sa bawat tatayo po ako sa pulpit bago ako lumabas dito, ang panalangin ko, Lord, once again, be merciful to me and be gracious upon me. Tatayo po ako, Panginoon, sa biyaya niyo. Sa habag at awa niyo. At sa kapangyarihan ng pagpili ng walang pagbabago, ng pagtawag at pagtatalaga mo. Minsan dahil sa mga pagsubok, sa mga kahinaan, mga kakulangan, parang walang lakas ng loob ang isang kapatid na tumayo. O ang kini ng isang bagay na ilinaan ng Panginoon sa kanya. Every time na meron kayong naiisip na mga pagkukulang, kahinaan, mga pagkakamali, na normal sa isang Kristiyano habang nasa paghahanda, lagi niyong sasabihin, pag-aangkin, mga mahal kong kapatid, in the right way, Lord, minsan pa, nais kong maranasan ang masagana niyo pong biyaya. English yung lagi kong sinasabi sa sarili ko, yung panalangin ko sa Panginoon, Lord, once again, be merciful to me and be gracious upon me. Amen. To all of us, mga mahal kong kapatid, sa kapangyarihan, may kapangyarihang hindi natin nakikita, na pinapairal ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito ay ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pagtawag at pagpili sa atin.
Ano man ang mangyari, mga mahal kong kapatid, merong katiyakan ng isang anak ng Diyos, ang isang nobya ni Kristo. Merong salita na naroon sa Kanya. Sa pagsisiyasat mo, sa pagbubulay mo araw-araw, linggo-linggo, sa bawat pagtitipon, merong kalakasan na ibinibigay ang Panginoon sa iyong puso. Noong nakaraan, meron akong pagbubulay. Nautusan ako ng ating kapatid, Brother Dante. Tinawagan niya ako. Sabi na, Kuya Ryan, sa'yo daw po ipapadala yung pera. 150,000. Sabi ko, sige. Akala ko sasamahan niya ako. Ako lang pala yung mag-over the counter. Sige. Isinama ko si Daniel. Dinala ko yung van. Kasi may pangako naman na yung 1,000 para sa krudo. Sabi niya, padagdagan natin ng 1K para sa sa krudo. Sige, sabi ko, sinama ko si Juan. Over the counter, BDO, ibig sabihin, pipila ka. Isa sa suliranin po sa BDO, sa Nabwa, parking. Parking doon sa BDO mismo, parking doon sa pamilihang bayan, walang parking talaga. Isa sa suliranin sa Nabwa Sentro ay parking. Makakapag-park ka sa simbahan, maglalakad ka ng malayo. Pagdaan ko sa BDO, meron sanang bakanting isa. Paliko na po ako. Merong Innova na biglang pasalubong sa akin, galing diversion ako pagpapunta doon, may paganito, paliko na po ako. Biglang merong nag-overtake sa akin. Hindi overtake na in-overtake, kundi merong, ano tawag na yan? Merong nag-cut. Kinat niya ako. Siya yung naunang nag-parking. Sabi ko, meron ng parte sa isip ko na doon ako sa baaw, sa may kanto, na doon ako mag-over the counter kasi sa iniisip kong walang tao doon. Pero habang nagbibiyahe, binubulay ko, kasi sariwa pa sa isip ko yung aksidenteng nangyari sa Kamalig, sabi ko, in a moment, sa isang sandali lang, nakwento ko kay Brother Billy isang bahagi. Tama ba, Brother Billy? Kasi sabi ko, saktong-sakto yung pagdaan ng van, yung UV Express, nandiyan naman yung truck na nawalan ng preno. Ang daming sasakyan, siya pa yung natapat. Di ba? Sabi ko, kung meron lang sanang isang pasaherong bumaba, kung meron lamang isang pangyayari na merong tumawid, nagpreno yung van, isang maliit lang na pagbabago, may liligtas yung van. Kaya lang, siya yung talaga yung nakatakda doon na mangyari. So, isa yun sa pagbulay-bulay ko, kaya habang nagdadrive ako, nagpipray ako, Lord, sana naman po, ganito, ganyan. Kaya sariwa pa yung pangyari sa Kamalig. Baka, kung nakapasok sana kami, Panginoon, doon sa BDO, hindi na kami magdadiversion, hindi na po kami makakaabot sa BDO sa Baaw, at hindi sana mababalita na ganitong oras, ganitong ganyan, isang van ang sumalpok. Naisip-isip ko, kung nakapag-parking lang sana ako sa BDO, Nabwa, ligtas kami. Sa pagbubulay ko lang po yun, pero hindi po yung pinakamahalagang mensahe na gusto kong iwan sa inyo. Maga pa kasi. Meron lang ako natutunan na may kinalaman sa biyaya ng Diyos at paano siya nagtuturo sa atin. Pumunta na po ako sa BDO. Siyempre, may krudo, yung oras. Andun yung expectation ko na mas maganda doon, walang tao, at totoo pong walang tao. May parking, tinulungan pa ako ng gwardyang nagparking, ako lang yung nagpark. Iniwanan ko si Daniel doon sa van, sabi ko, Kuya, ilak mo lang yung van, diyan ka lang. Pumasok na ako sa BDO, yes, tuwang-tuwa ako. Walang katao-tao, nagsosolo po ako. Sabi ng gwardya, sir, mag-aano ka, sir? Sabi ko, mag-over the counter po. Sige, sir, yung pula po, sir. Punta na ako doon sa table, pupirma na ako. Nung kukunin ko na po yung detalye ng card ko, ilinabas ko yung video ko, ang layo ng gwardya, andun siya sa may pintuan. Nakita niya na linabas ko yung ATM ko at sinusulat ko na, linapitan niya ako bigla. Sabi niya, sir, tingnan ko nga po, sir, yung ATM niyo. Ay, sir, Unibank po yung BDO niyo. BDO network po dito, pinakita sa akin, ang laki doon sa unahan. BDO network po.
BDO Network, BDO Unibank. Ano po, sir, ang pagkakaiba? Sabi na, sir, magkaiba po yan, sir. Yung BDO Network po, limited lang po yan. Doon po, sir, sa Nabwa, alam niyo po ba, sir, yung Nabwa? May Unibank po doon. Isip-isip ko, taga Nabwa po ako. At galing po ako doon. At nagbubulay-bulay na ako. Di ba? Tingnan niyo. Yung expectation mo, yung kasiyahan mo, nasayang yung oras mo, nasayang yung krudo mo. Pero may napagbulay-bulay ako, mga kapatid. All things work together for good. Sabi ko, at least sa susunod, alam ko na ang pagkakaiba ng BDO Unibank at BDO Network. Nasundan niyo ba? At least kailanman hindi na ako babalik doon para mag-BDO over the counter. Meaning, may mga pagkakataon sa buhay ng nobya ni Kristo na pinapahintulutan ng Diyos na magkamali at magkulang. Para ma-appreciate natin at makita natin ano ang magkakaiba sa mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Sa lahat ng bagay, sa mabuti man o sa masama, sa mga pagkabigo man o mga pagtatagumpay, sa mga pag-aaksaya man o mga, sabihin natin, pag-gain, praise be to God. Lahat ng bagay ay inihanda ng Diyos na mabuti para sa kanyang nobya. Kaya kung minsan naisip natin, puro tayo aksaya, ganito, ganyan, minsan talagang nadidiscourage tayo, pero at the end of the day, meron palang ituturo sa atin ng Panginoon na napakaganda. Purihin ang ating Panginoon. Ganyan po ang nobya ni Kristo. Merong mga pagkukulang, may mga pagkakamali, pero lalo nating na-appreciate ang bawat bahagi, bawat bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, tapos na po ang kasalan. Tapos na po ang gawain natin sa gabing ito, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay magstayo, mga kapatid. So at least may mga nadagdag. Actually, yung gusto ko po sanang bigyan ng diin na napakahalaga na ang paniniwala ay nasa nobyo. Ito po yung siniminar ko sa youth at hindi ko na po derive dito. Gusto ko po sanang bitawan yon at ibahagi for the sake ng ating kapatid, Brother Isagani, at yung kanyang bago may bahay. Tama ba? Sa kanyang bagong asawa. Ay, mali. Sa kanyang, di bagong asawa. Kasi bagong kasal sila eh. Di ba? Sa kanyang bagong asawa. Para lang maintindihan ni Brother Gani yung tinatawag na paninindigan. Pero sa mga youth na ilatag ko po ito, mga kapatid, merong consequence sa isang sister, lalong-lalo sa isang sister na mag-aasawa ng unbeliever. Dahil ang batas ng Diyos, ang pattern ng Panginoon, nasa lalaki dapat ang paniniwala. Nang manligaw ang ating Panginoon sa bride, mga mahal kong kapatid, walang ia-adapt na kahit isang paniniwala na meron sa atin. Ang lahat ng merong paniniwala, kultura, tradisyon, lifestyle o pamamaraan, nasa Kanya. Tama po ba? Dala niya 100%. Kung ano meron sa Kanya, ibibigay, i-impart sa bride. So, merong consequence sa mga young people, na seminar ko po sila, at least alam din ng mga matanda sa atin, merong consequence, mas critical po ang mga sister natin na mag-aasawa at pipili ng magiging kaparehang unbeliever sapagkat manindigan man kayo sa Panginoon, merong napakatindi po kayong haharapin. Pwede kayong saktan ng asawa niyo, bugbugin kayo physically, o kaya bugbugin kayo emotionally. By verbal, by salita. Kahit hindi umimik ang asawa niyong unbeliever, dahil iba yung pananampalataya sa paniniwala mo, emotionally, nakaka-drain po yan. Napakahirap pong magbalanse ng paniniwala. Kaya sabi ko nga sa mga young people, kung ang asawa niyo ay unbeliever, makinig kayo sa asawa niyo. Kung maninindigan kayo, masasaktan kayo. Sapagkat ang batas ng Diyos nasa lalaki, ang paniniwala. Kung merong dapat manindigan, ang lalaki. Kaya biyaya na lang ng Diyos,
sa mga kababaihan natin na pumili ng unbeliever. Pero kung ang mga young people naman natin na believer nandito, kinakailangan natin manindigan. Kung kapatid, kung meron dapat may taas na paninindigan ng paniniwala, sabi ko, meron bang paniniwala ang Diyos? Meron pong paniniwala ang Diyos. May prinsipyo ang Diyos. At ang kanyang paniniwala, ang kanyang mga principles na isulat sa banal na kasulatan. Kaya ang mga young people nating brothers, kung merong paniniwala na dapat dalhin at panindigan nila ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo mawit mga kapatid, siguro sang maikling awit lang din. After that, tayo mag-pray. Awitin natin. Alam kong ako isa sa nobya ni Jesus. Awitin natin. Meron pang sapat na ilang segundo, minuto. Hallelujah. Lord, salamat sa mga salita niyo po, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagtuturo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong awa, sa iyong kabutihan sa amin. At higit sa lahat, Lord, salamat sa pagmamahal niyo po sa amin. Salamat po sa pag-ibig na hindi matatawaran, na hindi mapapantayan. Pag-ibig na hindi tiningnan ng aming mga pagkakamali, ang aming mga pagkukulang, ang aming nakaraan. Kundi pag-ibig na nais mong ipuno sa bawat isa sa amin. Tagalog, awitin natin. Hallelujah. Live in pride, hope, and have faith sa bawat bahagi ng liriko ng awiting ito. You are soon to be the Queen of the King, the King of Kings. Alam kong ako'y isa sa nobya ni Jesus. Banal, dalisay, at malinis. Amen, Lord Jesus. Walang angking katuwirang maihahayag. Ikaw lang. Yes, O Lord. Amen, Lord. Isa pa, alam kong ako'y isa sa nobya ni Jesus. Alam kong ako'y isa sa nobya ni Jesus. Banal, dalisay, at malinis. Amen, O Lord. Walang angking katuwirang maihahayag. Ikaw lamang lahat sa akin. Aawit sa samba sa'yo. Dudulog ako, magpapakumbaba. Gagawin kong lahat, ibibigay ko. Mangyari nawa, Panginoon, para sa iyo. Sa huling pagkakataon, alam kong ako'y isa sa nobya ni Jesus. Alam kong ako'y isa sa nobya ni Jesus. Lord, salamat. Banal, dalisay, at malinis. Walang aking katuwirang. Amen, O Lord. Maihahayag. Ikaw lamang ang lahat sa akin. Aawit, laging aawit sa iyo sa bawat araw, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na lalapit sa iyo, magpapakumbaba, Panginoon Diyos.
awit lagi, araw-araw, awitin ang kabutihan ng Panginoon. Araw-araw na merong awit sa ating puso. Araw-araw na merong paghahanap sa Kanya. Yes, Lord. Ibibigay ko lahat para sa'yo. Gagawin kong lahat. Amen, O Lord. Ibibigay kong lahat para sa'yo. Mahirap man, pero umasa tayo at sumpalataya. Sabihin natin, Amen. Amen, Lord. Sana po, mga kapatid, araw-araw merong awitin sa ating puso. Napakasarap umawit sa Panginoon. Kanina lang, walang tigil ako sa pag-awit, mga kapatid. Sa kabila ng mga pagkukulang, pero damang-dama ko ang biyaya ng Diyos. Napakasarap awitin ang mga awitin na nagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon. Tayo manalangin niyo ko natin ang ating mga ulo. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Salamat po sa mga salita niyo na patuloy naming napapakinggan, patuloy naming napag-aaralan. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mga bahaging aking ipaglingkod sa kapahintulutan at sukat, biyaya na yung ipinagkaloob, Panginoong Diyos, ay higit niyo pa pong lakipan ng kapahayagan sa puso at kaisipan ng iyong mga hinirang sa dakong ito. Alam ko pong hindi sapat ang aking tinig, ang aking lakas, ang aking kakayanan, Panginoon, upang abutin ang pangangailangan ng iyong mga hinirang sa dakong ito, lalong-lalo po ang papahayagan ng iyong salita, O Diyos, ng iyong sakdal na kalooban. Dalangin ko lamang, Panginoon, kasama ang aking mga kapatid na nandito. Patuloy niyo po kaming pagpahayagan, Panginoong Diyos, sa kaibuturan ng aming mga puso. Na sa anumang kaparaanan, Lord, alam ko, may kakayahan po kayo, may kapangyarihan po kayo na ipaabot, ipabatid sa bawat isa kung ano ang kanilang pangangailangan, lalong-lalo na po sa kahandaan sa mga huling araw na ito, sa nalalapit pagsasakatuparan niyo po, Panginoong Diyos, na yung mga dakilang pangako, lalong-lalo po ang nalalapit na pag-agaw, kasalan na yung inihanda at patuloy na ihanda sa mga huling araw na ito. At kagaya ng aming napag-aralan, Lord, mas naintindihan namin na ibinigay niyo na po pala ang pattern, ang blueprint, Lord, sa customary ng yung piniling bayan, bansang Israel, Lord, na sa kanilang kasaysayan, sa kanilang tradition, sa ancient way of marriage and willing, Lord, naroon na po pala ito. Naroon na po pala nakatago ang hiwaga ng kasalang inihanda mo. At habang binabasa namin ngayon ang scripture, Panginoon, like nang naipaabot ko po sa mga kapatid, na the way ko pong basahin ang John 14, mas malalim po ang aking pagbabasa, pagkaunawa. Hindi lang po pala ito sa mga problema ng aming pinagdaraanan, mga pagsubok sa mga walang bahay, na minsan naisip namin na merong palasyo, merong mansion, merong magandang lugar, merong katawang maluwalhating naghihintay sa amin, mainam na lugar para sa amin. Ito po pala ay kasalan, Panginoon. Ito po pala ay intimate relationship between you and your bride, Lord. To the believers, Lord, maraming salamat. Kagaya na sinabi ng propeta, ang Biblia ay patuloy na nagiging bago, nagiging sariwa sa iyong nobya, sapagkat ang kapahayagan, Panginoong Diyos, ay patuloy niyo pong ipinagkakaloob. Dalangin ko lamang na patuloy niyo pong bigyan ng sariwang pahid ang bawat isa, the oil, ng langis, Panginoon, hallelujah. Patuloy na pagpupuno sa bawat isa kanila na nakaranas ng muling kapanganakan ng new birth, Lord, hanggang sa dalhin kami sa kapuspusan ng wine na kagaya ng ibinigay ng mabuting Samaritano doon sa lalaki. Kalooban niyo po ng alak ang bawat isa ng kapahayagan, Panginoong Diyos, na ano pat magbuboost ito ng confidence, ng kalakasan sa kanila upang patuloy na angkinin ang mga bagay na
nilalayon mo sa bawat isa. Kagaya na sinabi ni Pablo, kuha kami ng iyong Espiritu, Panginoong Diyos. Hallelujah, ng alak ng kapahayagan. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for thy word, for thy fellowship. Salamat po sa lahat. Salamat sa mga kapatiran, sa mga manggagawa, co-workers, co-ministers, sa lahat po. Maraming salamat. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoong Diyos. Patuloy na palaguin sa pananampalataya at patuloy na maihanda ang bawat isa amin. Maraming salamat po. We bring back to you all the glory and honor and praise, and we ask all these things in prayer, Lord, sa iyo pong dakila at banal na pangalan lamang aming Panginoong Jesucristo. Everybody says Amen, 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 and Amen. Ating palakpakan sa Panginoon, mga kapatid.